Tanggalin ang inggit, maging masaya para sa iba. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 13, verses 54 to 58, and I read it for you. He came to his hometown and began to teach the people in their synagogue, so that they were astounded and said, "Where did this man get this wisdom and these deeds of power? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? And are not all his sisters with us? Where then did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "Prophets are not without honor except in their own country and in their own house." And he did not do many deeds of power there because of their unbelief. Kinainggitan ka na ba? Ano ang naramdaman mo nung nakita mo, naramdaman mo na may taong hindi masaya sa mga accomplishments mo, sa mga nararating mo sa buhay, kung papaanong ngayong panahong ito, nakukuha mo na ang pag-asenso at pagginhawa sa buhay. O kaya naman ikaw ay nanalo, ikaw ay nagtagumpay sa trabaho man yan, o kaya sa pinagpapaguran mong board exam, pag-aaral, at kung ano paman. O naramdaman mo na bang ikaw ang taong naiinggit? Bakit ka naiinggit? At saan nagmumula ito? Sabi nga nila, maging masaya sa nararating ng iba. Pumalakpak ka. Sana nakikita natin ng Panginoon na nagtatrabaho sa buhay ng iba. Huwag tayong mainggit. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, umuwi ang Panginoon at nangaral sa sinagoga. At nagulat ang mga tao. Hindi ba yan ang anak ng karpintero? Hindi ba yan ang anak ni Maria at ang mga kapatid ay kasakasama lang natin? At nagwika ang Panginoong Jesucristo, walang propeta ang taus-pusong tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Maging masaya tayo sa bawat isa, lalong-lalo na kung nakikita natin buhay na buhay ang Panginoon sa kanilang buhay. Kapag sila ay pinagpapala ng Diyos, matuto tayong maghintay para sa turn natin, sapagkat ang Panginoon ay nagtatrabaho batay na rin sa kanyang sariling perspektibo, sa kanyang sariling panahon. Alam ng Diyos kung kailan natin kailangan ng isang bagay. Kaya naman, tanggalin ang inggit. Yan po'y nakakapangit. No, hindi po yan maganda sa ating pag-uugali. Hindi yan likas sa atin. Tayo ginawa ng Panginoon mabuti, napakabuti. Kaya walang puwang ang inggit sa puso ng tagasunod ni Kristo. Tayo po'y maging masaya sapagkat tayong lahat ay hindi kinalilimutan ng Diyos at tayong lahat ay pinagpapala niya. Darating din ang panahon para sa iyong pag-asenso at paglago sa iyong buhay, sa tagumpay na iyong minimithi. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, maging masaya nawa kami sa tagumpay ng iba. Huwag na huwag po niyong hayaang lamunin kami ng inggit, pagkus kami ay magpasalamat sapagkat nakikita naming buhay na buhay ang iyong mapaghimalang kamay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.